mapapansin mo talaga ang isang tindahan na dinudumog ng tao. Ang benta nila, hotcake, waffles, maruya at iba pa. Patok na patok ito sa panlasa at budget ng mga tao dahil bukod sa mura ay marami ka pang pagpipilian na pang merienda. May mabibili ka pang juice o shake na pantulak. Kay ano magud ka nang sa dirigon na pita wala magwi nagbaligyan ng mga inani. So dako akong pagtuo nga mo one gyud siya mo click gyud siya nga negosyo. Sa lugar na ito, maraming taong dumadaan at naghahanap ng makakain, lalo na yung may ineskaso sa City Hall. Kaya naman naisipan ni Josephine Napala na dito'y magnegosyo. Nagsimula sa hotcake at maruya si Josephine. Si Josephine mismo ang namamalengke, naghahanda at nagluluto ng maruya at hotcake. Di lumaon ay kinakailangan pa niyang magdagdag ng tao dahil dumarami na ang kanyang binibenta at bumibili ng mga ito. Ang recipe para sa waffles na gawa sa itlog, gatas at flour ay gawa lamang ni Josephine. Ito ang bestseller sa lahat ng kanyang paninda. Bukod sa hotcakes, marami pang pwedeng makaalis ng gutom ninyo. Hotcake, waffles, kamuti Q, banana Q, ilipit, pinaypay, ug turon. Murang-mura naman ang benta nila Josephine sa kanilang mga pagkain, kaya naman hindi nakapagtataka na ito'y dinadayo ng maraming tao. $250 lang ang pinaypay nga, ang hotcake 2, ang turon 5, ay $250, ang hotdog na waffles 6 pesos, ang cheese 5 pesos. O, ang turon 250, banana Q 250, saging 250. At mula sa kapital na 2,000 pesos, ngayon ay nakakapagbenta na ng di kumulang sa 10,000 pesos sina Josephine araw-araw. Lahat ng ito ay kanya ring ibinabalik sa negosyo. Ito ang kanyang ginagamit para makabili uli ng ingredients para sa susunod na araw at para mapanatiling presko lagi ang ginagamit niyang ingredients. Sa ngayon ay sinisiguro ni Josephine na talagang malinis ang kanyang ibinibentang mga pagkain at ang lugar kung saan siya nagbibenta. Halimbawa sa iyang pagkalimpyo diri, kailangan mo yung i-follow up kanunay nga limpyo siya kanunay. Kay naman po'y nagakuan ko diri, naga-inspection sa among dapit. Sa pagnenegosyo, kung kailangang ikaw mismo ang magbanat ng buto ay gagawin mo. Tulad na lamang ni Josephine Napala na kung dati ay siya mismo ang nagluluto at nagbabantay ng tindahan, ngayon ay nagsusupervise na lamang siya ng kanyang negosyo.
magsugod lang sila sa hinay-hinay kanang pagkaon, kanang mga pagkaon jud kay ang tao karon sa kawadon karon ang mga tao dito na siya magpamamalit sa mga baratuhon, dili na sa mga dagko nga mga kananan kay mahal man kayo diri sa mga barato ra. Wag ka